Maligayang pagbabalik sa channel na ito. Sa pagkakataong ito, sumisid tayo ng direkta sa recap ng Classroom of the Elite. Taon 3 Volume 1 Bahagi 2. Nagsisimula ang kwento sa klase 3A kung saan inanunsyo ni Chaba Shira ang isang nakakagulat na balita. Opisyal nang lumipat si Ayano Koji ng klase. Siyempre, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong klase. Kahit si Horikita, na karaniwang kalmado, ay kitang-kitang nagulat at hindi pa rin makapaniwala. Para sa kanya, tila ganap na walang katwiran ang desisyon ni Ayano Koji. Ayon kay Horikita, walang anumang pakinabang ang makukuha sa paglilipat sa Class C. Lumitaw ang isang malaking tanong. Paano nakalikom si Ayano Koji ng 20 milyong puntos para makapagpalipat ng klase? Gayunpaman, inamin ni Chaba Shira na hindi niya alam ang mga detalye. Ang tiyak lang ay may sapat na pera si Ayano Koji para maisakatuparan ito. Sa gitna ng lahat ng kalituhan, nagsimulang maghinala ang mga estudyante. Marami ang hindi makaintindi sa tunay na motibo ni Ayano Koji. May nagsabing marahil nahiya siya matapos siyang iwan ni Kay. Tinawag pa nung ni Hondo ang desisyon ni Ayano Koji na lumipat sa Class C bilang pinakabobo niyang hakbang. Sa kanyang palagay, iniwan na ng sakayanagi ang klaseng iyon at wala ng kinabukasan. Kaya naman, tila labis na kakaiba na pinili pa ni Ayano Koji na sumali rito. Para kay Hondo, sinayang ni Ayano Koji ang kanyang pagkakataong manalo sa pamamagitan ng pag-iwan sa klaseng iyon. Samantala, nanahimik si Horikita, nakikinig sa unti-unting umiinit na debate. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay pinamaliit ang Class C, lalo na dahil wala na roon si Sakayanagi. Gayunpaman, si Horikita, na lubos na nauunawaan ang kakayahan ni Ayano Koji, ay naniniwala na tiyak na mayroon siyang mahalagang layunin at makakaya pa rin niyang makipaglaban sa kanyang bagong klase. Sa kabilang banda, may ilan ding naghihinalang sadyang inirekrut ng Class C si Ayano Koji upang palakasin ang kanilang posisyon. Gayunpaman, madiin na binaliwala ni Shinohara ang halaga ni Ayano Koji. Para sa kanya, maraming ibang estudyante na mas kahanga-hanga pa at naniniwala siyang lubos na sayang ang malaking halagang ibinayad para lamang kay Ayano Koji. Pareho rin ang opinyon ni Aiki. Pakiramdam niya na hanggat nariyan sina Horikita at Hirata, maayos ang lahat ng hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paglilipat ni Ayano Koji. Gayunpaman, habang patuloy na pinapababa ang pagpapahalaga kay Ayano Koji, sa wakas ay nagsalita si Kushida. Ipinaliwanag niya na hindi lamang isang karaniwang estudyante si Ayano Koji. Sa buong panahong iyon, palihim siyang tumutulong kay Horikita sa pagpapaangat ng klase. Tumango si Horikita bilang pagsang-ayon at binigyang diin na si Ayano Koji ang perpektong tao na maaaring muling magpasigla sa klase C. Pagkatapos, idinagdag ni Chibashira na kung hindi mahalaga si Ayano Koji, hindi siya gaanong nagulat nang malaman ang tungkol sa kanyang paglilipat. Ayon sa kanya, kung wala si Ayano Koji, hindi kailanman makakapasok ang klase sa Class A. Kaya naman, ang kanyang pag-alis ay mag-iiwan ng malaking puwang sa pagbuo ng Class 3A. Gayunpaman, kahit si Chibashira ay hindi pa rin alam ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang paglilipat. Pagkatapos noon, ang atensyon ng mga estudyante ay napunta kay Kay. Nagtataka sila kung alam ni Kay ang dahilan sa likod ng desisyon ni Ayano Koji. Gayunpaman, bahagya lamang na tumango si Kay nang may malungkot na ekspresyon na nagpapahiwatig na wala rin talaga siyang alam. Sa gitna ng lahat ng haka-haka, may isang teorya na ang paglilipat ni Ayano Koji ay resulta ng isang error sa sistema o isang partikular na legal na pamamaraan. Kaya naman, hindi ito dahil sa kanyang personal na kagustuhan, kundi dahil sa isang teknikal na pagkakamali na pumilit sa kanya na lumipat ng klase. Nagpatuloy ang debate hanggang sa wakas
ay nagsalita si Hirata. Kalmado niyang iminungkahi na itigil na ng lahat ang pagtatanong tungkol sa usaping ito. Ayon sa kanya, mas mabuting tanggapin na lang ng lahat ang katotohanang lumipat na ng klase si Ayano Koji. Medyo nagulat si Kushida dahil karaniwan ay nababahala ng husto si Hirata tuwing may mag-aalis sa klase. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang kalmado siya. Ipinaliwanag ni Hirata na si Ahano Koji ay umalis sa kanyang sariling kagustuhan, kaya't naniniwala siyang wala ng saysay na ituloy pa ang pagtatanong tungkol dito. Naniniwala siyang hindi na babalik si Ayano Koji sa kanilang klase. Nanghihinala pa rin si Kushida sa labis na pagtanggap ni Hirata. Gayunpaman, bago pa lumala ang sitwasyon, naiinis na si Sudo dahil pakiramdam niya ay sinusubukan lamang ni Kushida na magpasimula pa ng gulo sa pamamagitan ng pagpupumilit kay Hirata. Sa huli, pumagit na si Chabashira at nagpasya nang wakasan ang debating tila hindi na nakapagbibigay ng anumang kapakinabangan. Sa madaling salita, matapos ang klase, hindi pa rin maiwasan ni Horikita na isipin ang kakapangyari lang. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, patuloy siyang humahawak sa pag-asang hindi talaga lumipat ng klase si Ayano Koji. Gayunpaman, iba ang sinasabi ng katotohanan. Parang nanginginig siya. Malinaw na makita sa kanyang mukha ang takot at pagkabahala. Sa huli, nagpasya si Horikita na harapin ng direkta si Ayano Koji. Nang hindi masyadong nag-iisip, agad siyang umalis ng silid-aralan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nagsimulang tumutok sa kanya ang mga tingin ng mga estudyante. Marami ang mausisa. Sinusubukang hulaan ang dahilan ng paglilipat ni Ayano Koji sa klase C. Kahit ang mga estudyante mula sa ibang klase ay nakikitang pinag-uusapan ito. Nang makarating siya sa harap ng klase C, agad na binuksan ni Horikita ang pinto at tinanong kung nasaan si Ayano Koji. Sa kasamaang palad, wala si Ayano Koji doon. Mula sa impormasyong nakuha niya, lumabas na pumunta si Ayano Koji sa mall. Nang marinig iyon, agad na nagmadali si Horikita na sundan siya. Habang papunta siya, biglang lumitaw si Chiaki at naglakad sa tabi niya. Nagtataka si Chiaki kung ang paglilipat ni Ayano Koji ay bahagi nga ba ng estratehiya ni Horikita. Gayunpaman, agad na itinanggi ni Horikita ang hinalang iyon. Kinumpirma niya na hindi bahagi ng kanyang plano ang paglilipat na ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, patuloy na tinatanong ni Horikita ang dahilan sa pag-alis ni Ayano Koji. Nagsimulang magduda siya sa sarili. Marahil ay umalis si Ayano Koji dahil naramdaman niyang hindi na siya mapagkakatiwalaan ni Horikita. Matapos ang ilang sandaling paghahanap, sa wakas ay nahanap nila si Ayano Koji na nakaupo sa isang kafe. Hindi siya mag-isa. Kasama niya sina Hashimoto, Morishita at Ichinos. Agad na lumapit si Horikita, ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinarangan siya ni Hashimoto. Sinabi ni Hashimoto sa kanya na sila ay kasalukuyang nagkakaroon ng isang maliit na pagpupulong upang pag-usapan ang mga estratehiya sa hinaharap. Ipinaliwanag ni Horikita na siya ay dumating upang kausapin si Ayano Koji. Gayunpaman, sinabi ni Hashimoto na si Ayano Koji na ngayon ang inaasahang pinuno ng klase C. Kaya kung gusto niya siyang kausapin, kailangan muna niyang dumaan sa kanya. Nakakagulat ang pahayag na iyon. Hindi inaasahan ni Horikita at Chiaki na itinuturing na potensyal na pinuno si Ayano Koji sa kanyang bagong klase. Nakakatuwa. Hindi ito pinabulaanan ni Ayano Koji. Binanggit pa niya na hindi sana nangyari ang ganitong bagay kung nariyan pa si Sakayanagi. Sinubukan ni Horikita na diretsuhin ang usapin. Nais niyang malaman ang tunay na dahilan sa paglilipat ni Ayano Koji. Gayunpaman, hinarang siya ni Hashimoto ng muli. Hindi niya pinayagan si Horikita na direktang tanungin si Ayano Koji. Nagsimulang maubusan ng pasensya si Horikita. Iginiit niya na siya ang pinuno ng kanyang klase at may karapatang humingi ng paliwanag. Ang biglaang pag-alis ni Ayano Koji ay maaaring magdulot ng malalaking problema para sa kanyang klase. Nang marinig iyon, inamin ni Hashimoto
na talagang may responsibilidad si Horikita bilang pinuno. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagmalasakit sa mga problema ng klase A. Ayon sa kanya, kung magkagulo ang klase ni Horikita, makikinabang lamang ang klase C. Lalong lumawak ang usapan. Tinanong ni Hashimoto si Chiaki tungkol sa presensya nito sa tabi ni Horikita. Nakakatuwa siya rito dahil karaniwan ay hindi nakikialam si Chiaki sa ganitong mga bagay. Magaan namang sumagot si Chiaki, ngunit ibang komento ang ibinigay ni Ayano Koji. Sinabi niya na si Chiaki ay isang karaniwang kaibigan nga, ngunit isa rin sa iilang tao na naunawaan ang kanyang kakayahan mula pa sa simula, mas maaga pa kaysa kay Horikita. Nakakagulat ito. Malinaw na hindi inaasahan ni Horikita na alam na pala ni Chiaki ang napakarami tungkol kay Ayano Koji. Inilarawan ni Ayano Koji si Chiaki bilang isang matalino at medyo mapanlinlang na tao. Kumbinsido siya na ang dahilan kung bakit sinundan sila ni Chiaki ay para basahin ang kanyang tunay na intensyon tungkol sa paglilipat. Gayunpaman, pinabulaanan ito ni Chiaki. Ayon sa kanya, sobra siyang pinahahalagahan ni Ayano Koji. Pagkatapos, pinuri ni Ayano Koji si Chiaki sa kanyang tulong noon. Binanggit pa niya na kung wala ang papel ni Chiaki, maaaring hindi na-resolba ng ganoon kabilis ang kaso ng Maizono. Sa buong panahong iyon, tahimik na tumutulong si Chiaki sa kanya sa likod ng mga eksena. Hindi na makapagsalita si Horikita, nalilito sa bagong katotohanang kakadiskubre niya. Lumalabas na may kolaborasyon pala sina Ayano Koji at Chiaki na hindi niya inakala. Nagulat din si Ichinoshi. Inamin niya, nakakadiskubre lang niya ang kakayahan ni Chiaki at balak niyang muling suriin ang isang taong palagi niyang itinuturing na karaniwan lamang. Nagbago ang sitwasyon. Ang orihinal na intensyon ni Horikita na maghanap ng linaw kay Ayano Koji ay nauwi sa pakiramdam na para siyang naligaw sa teritoryo ng kaaway. Sa halip na makatanggap ng mga sagot, lalo lang siyang nalito at lalo pang tumindi ang presyur sa kanya. Binigyang diin ni Ayano Koji na walang saysay para kay Horikita o kanino pa man na subukang alamin ang dahilan sa likod ng kanyang paglilipat. Ayon sa kanya, sa pagdating ni na Horikita at Chiaki sa lugar na ito, dapat ay naunawaan na nila ang kasalukuyang sitwasyon. Pinalaan pa niya si Horikita na dapat ay napansin na niya ang isang halatang bagay. Sina Hashimoto, Morishita at Ichinos ay hindi nagpakita ng anumang pagkabigla tungkol sa kanyang paglilipat. Ibig sabihin, matagal na nila itong alam, hindi lang ngayong araw. Gayunpaman, hindi pa rin ito naniwala si Horikita. Kumbinsido siya, nakahapon lang din nila nalaman ang tatlo, katulad niya. Sa kabila nito, kalmadong inimbitahan ni Ayano Koji si Horikita na itanong ng direkta sa ibang mga estudyante ng Class C. Dahil kampante siyang matagal na nilang alam ito, tanging manahimik na lang si Horikita na hindi makatutol. Lalo pang pinainit ni Hashimoto ang usapan. Sinabi niya na si Ayano Koji ang naging sentro ng Class A. Kaya naman ang kanyang paglilipat ay may dalang maraming mahahalagang impormasyon. At malinaw na maaring makasira iyon sa Class A. Ayaw ni Horikita na mas mahulog pa sa provokasyong iyon. Ipinahayag niya na gusto lang niyang makausap sina Chiaki at Ayano Koji. Silang tatlo lang. Sa kasamaang palad, tumanggi si Ayano Koji. Sinabi niyang abala siya ngayon sa pagpupulong. Kaya kung may anumang kailangang pag-usapan, mas mabuting gawin na ito ngayon. Iginiit ni Horikita na gusto niyang makipag-usap sa ibang oras, bukas o sa araw pagkatapos. Gayunpaman, muling tumanggi si Ayano Koji na nagsabing masyadong puno ang kanyang schedule at wala siyang libreng oras para magkita. Sa pag-aalinlangan, tinanggap na rin ni Horikita ang pagtanggi. Gayunpaman, bago umalis, sinubukan pa rin niyang magtanong ng isang huling tanong. Ano nga ba ang tunay na layunin ni Ayano Koji sa paglilipat ng klase? Muli, nanatiling walang sagot ang tanong na iyon. Binigyang diin lamang ni Ayano Koji na ang kanyang paglilipat sa klase C ay hindi isang ilusyon, kundi isang katotohanan.
Kaya wala nang saysay na subukang alamin ang dahilan. Pagkatapos ay pinutol ni Chiaki ang usapan, sinabing maaaring ituring na traidor si Ayano Koji kung ipagpapatuloy niyang tumangging magbigay ng paliwanag. Gayunpaman, kalmadong sumagot si Ayano Koji na marahil iyon nga ang etiketa na nararapat sa kanya ngayon. Wala nang masabi si Horikita. Sa huli, sinabi niya kay Chiaki na kaaway na nila ngayon si Ayano Koji. Kaya wala nang dahilan para manatili sa lugar na ito. Nagpasya silang umalis. Kaya iyan ang buod ng bahagi dalawa mula sa tomo isa ng light novel, Classroom of the Elite Year 3. Maraming salamat sa lahat ng tapat na sumunod sa kwento hanggang ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at sa susunod na kwento.